Nanalo ang San Miguel Beer para itabla ang serye dito kontra sa Barangay Ginebra. Inabot sila ng overtime pero nakita natin na nagpakita ng composure itong San Miguel Beer. Marami silang masasabi nating bayani. Of course, nanguna dyan si Terence Romeo. Nakita natin na ginawa niya sa overtime. Naka-siyam na puntos, kabilang na isang 4-point shot. At si CJ Perez na naka-score ng 4-point shot noong regulation. At si Marcio Lassiter na siyang nakakuha ng rebound para makatira si CJ. Double-double si Junmar at of course naka-top score si EJ Anosike. Kamuntik ng manalo talaga Ginebra nung naka-score ng 3-point shot si Justin Brownlee. Sa tingin ng karamihan mukhang panalo na pero credit dito sa SMB, nagpakita sila ng composure. Ang isa nating nakitang magandang adjustment na ginawa dito ng San Miguel Beer ay naging off the ball ang laro nitong si EJ Anosike. Ibig sabihin, hindi na siya pumuposte katulad ni Junmar Fajardo. Kasi nung ginawa nila yan nung game 1, nakita natin sumikip doon sa gitna. Kaya si CJ Perez hindi na maka-atake. So ginagawa ni Anosike off the ball na siya pero nakaka-contribute pa rin ng puntos. Ang importante dito para sa San Miguel ay nakakuha sila ng production mula kay Terence Romeo. Dahil kinakailangan nila ng bench production para ma-equal itong ginagawa ng Barangay Ginebra. Kaya sa ngayon, tabla na yung serye. Ang concern lang sa SMB, syempre, kung napagod yung mga players dahil mas bata player ng Ginebra. Pero, nakita naman natin na mas malalim ang bench ng San Miguel dahil kung nakita ninyo yung Barangay Ginebra, maraming injuries. Kaya sa ngayon, tignan natin kung sino mananalo dito sa Game 3. Dahil yan magiging crucial talaga dito sa serye. Kaya kinakailangan for SMB, maging maganda rin ulit ang laro ni Terence Romeo at hopefully itong si Don Troliano makapaglaro na mas mahaba-haba dahil siya ay kagagaling lamang sa recovery. Natalo man ang Barangay Ginebra dito sa Game 2 ng laban nila kontra sa San Miguel Beer, ay sa tingin ko meron pa rin alas itong Barangay Ginebra pagdating ng Game 3. At ang nakikita ko dyan na pwede nilang gawin ay ilagay itong si Maverick Hanmisi dito kay Terence Romeo. Kung napanood ninyo yung laban kagabi nitong San Miguel versus Ginebra, naka-score ng 9 straight points si Terence Romeo nung overtime. Noong ang bumabantay sa kanya ay si Ron J. Abarientos. Mas malaking defender kasi si Maverick Hanmisi kaysa dito kay RJ at mas physical yon. At alam natin si Terence Romeo ayaw ng pini-physical sa depensa. Kaya sa tingin ko, yan ang mas magandang ilagay ni Coach Tim Cone dito kay Terence para hindi na to makawala sa susunod na game. Ang pwedeng gawin dyan ay magpalitan ng bantay itong si Holt at itong si Terence Romeo para itong si Maverick Hanmisi, siya nang tataw dito kay Terence next time. So yan ang gagawin natin ng adjustment kung ikaw si Coach Tim Cone. Sa panig ng San Miguel Beer, kinakailangan gumawa din sila syempre ng mga adjustments din ng sarili nila para ma-counter naman ito. Ngayon, dito rin naman natin makikita sa Ginebra, medyo maganda ang naging substitution pattern ni Coach Tim Cone kahit natalo sila dito. Dahil nakita ninyo ang haba ng pahinga ni Japet Aguilar. Pinigyan niya ng ilang minutong paglaro o playing time itong si Jody Vance at si Ben Adamos. At yan ay very important. Dahil syempre, kung hindi nakakuha ng mahabang pahinga si Japet, hindi na yan siguro makakapag-perform ng maganda ng overtime. Kaya sa tingin ko maganda yung naging adjustment dito ni Coach Tim Cone. Abangan natin kung ano pang ibang adjustments ni Coach Tim, pero sigurado na meron niyang gagawin na pagbabago dito sa kanyang lineup, pati na dito sa kanilang sabihin na nating approach para masiguro na sila ay magkakaroon ng mas magandang tsansa na manalo. Kaya sa tingin ko itong Barangay Ginebra, malaki pa rin ang tsansa na manalo dito sa Game 3. Update naman dito kay Troy Rosario, ayon dito sa mga reports na lumalabas, ay mukhang ang nasabing player ay magkakaroon ng conversation o actually ay kinausap na nitong Converge Fiber Xers. Reportedly ay meron ng offer dito ang Converge at na kay Troy Rosario na yan kung tatanggapin niya o hindi. Sa ngayon kasi alam natin na maraming mga teams ang gustong makakuha dito kay Troy Rosario. Understandable naman yan dahil ang ganda ng nilalaro niya. Pero ang tanong ay kung pupunta nga siya o tatanggapin niya itong offer ng Converge Fiber Xer. Dahil kung pera lang ang pag-uusapan, obviously, kayang tapatan ng Converge kung ano man ang i-offer ng SMC. Dahil alam natin mapera din yan. Pero sa ngayon, kinakailangan natin i-considera kung ito bang Converge Fiber Xers ay nararapat kay Troy dahil ang dami ng big men
nitong Converge Fiber XRs ngayon. Tandaan natin, papasok na dyan si Justin Baltasar, plus itong si Pau Villunar, si Ben Phillips, meron pa silang ibang big men dyan, si Gio Ambohot, at yung mga iba pa nilang rookies na lahat ay puro mga wingmen. So kung ikaw si Troy Rosario, ay okay pa ba sa'yo yan? Yan ngayon ang kinakailangan nating i-understand kung for example, kung hindi niya tanggapin yung offer ng Converge. Alam natin ang TNT kinausap na rin yan. So dito natin makikita talaga kung sakali nga natatanggapin yan yung offer o hindi. Pero kung ikaw si Troy siyempre sa bandang huli, yan ay magiging desisyon niya. At of course, alam natin na ang the most na pwedeng gawin ng mga teams ngayon ay mag-offer dito kay Troy Rosario at abangan na lang kung alin dyan ang kanyang tatanggapin. Dahil syempre sa bandang huli ay bilang unrestricted free agent, yan ang benefit nun. Makakapili na yung player kung saang team niya gusto na maglaro at mag-sign ng contract. Sa ngayon, itong TNT Tropang Giga ay up na o lamang na ng 2-0 kontra dito sa Rain or Shine Elasto Painters. At sa nakikita natin, medyo mahihirapan talagang makahabol itong Rain or Shine dito sa serye na yan dahil sa ganda ng nilalaro nitong TNT Tropa. So sa ngayon, ang tanong ng karamihan ay kung meron pa bang magagawa itong TNT o itong Rain or Shine para mabawi iyan. Dahil sa ngayon, nakikita natin talaga na mukhang medyo nahihirapan na sila. Nakita natin natambakan sila dito sa Game 2 dahil parang hindi na talaga sila makabawi. So ibig niyan sabihin talaga, itong TNT Tropang Giga ay mas superior in terms do sa talent nila at do sa kanilang play. At mukhang yan ang nagiging problema ngayon nitong Rain or Shine. Alam natin na ang San Miguel nagawa na yung 0-3 nakabangon pero medyo mahirap yung gawin para dito sa Rain or Shine dahil unang-una, ang ganda ng nilalaro ni Ronde Hollis Jefferson at yung mga local players. Pangalawa, obvious na nami-miss ng Rain or Shine ito si Kaylan Tiongson. Pwede sana nilang gamitin ito si Tiongson na panggwardiya kay Jefferson plus ito ay 6'5". Pwede ito sa inside presence, rebounding. Kaya lang, ang problema dito siguro yung inexperience ng mga players ng Rain or Shine. Yan ang dahilan kung bakit sila nahihirapan dito sa tropa. At yan ngayon ang kinakailangang ayusin talaga ng Rain or Shine. Kapag sila ay natalo dito sa Game 3, tapos na yung serye na yan. Actually, sabi nga ba, tapos na to dahil gumawa na ng adjustment si Coach Cheng dito sa Game 2 pero natalo pa rin sila. So abangan natin kung meron pang pwedeng magbago dito sa estilo ng laro ng Rain or Shine kung hindi mawawali sila ng TNT Tropa. Kaya iyan ang aabangan natin. Kung ikaw si Coach Cheng Giao, dapat maging confident ka rin na at least kahit 0-2 kayo ay lumalaban naman. Yun nga lang, kinakailangan talaga next time ay dumikit na sila dito sa Rain or Shine Elasto Painters o dito sa TNT. Shoutout kay Joseph Pineda, kay Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas. Binabati din natin si Jonel Alagon at si Lino Valles family. Pati na rin si Terdy, si Admin, si Andrea, si Alexis at Mitch Bagares, si Alfonso, Dindin at ang Balaba family, si John Mike Winky, si Renzo Martinez, Lolito Kakayon, Michael D, Dexter Domer, Enju, si Jervin Chris, Katsakino Dukusin, si RG Bueno at Dalina family, Ireneo Salangsang, Michael D, si Edwin Carmona Jr., Alicia Garcia, Anthony Alon family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family at ang iba pa nating taga-subaybay.